So, amen. Okay, okay? Amen. Let's look at our Bibles. So, atong tanawon, subong ang mga gimbasa na itong verses pag atong kung basahon as you look at your Bibles, there is verse number 7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. He doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. So ang title sa minsan sa mga Christ or nothing. Christ or nothing. Si Kristo kon wala. Mabakanin nga natin, lakit. So ang kabuki nga wala kay Kristo, inang kabuki nga wala gid sa padulungan. Inang kabuhi nga wala gid, even you gain all things sa sining kalibutan, but without Christ, you are nothing. Christ or nothing. So una gid, gusto ko makita niyo as part of my introduction, Paul declared his ability. Sa verse number 4, kung tanawin niyo, though I might also have confidence in the flesh, kung may ara man ako sa kumpiyansa sa akon nga unod, aga may mga tao nga nagapanundom, na nagasalig sila sa ila kaugalingon, na bali mas labaw ako. So si Pablo nagdeklarar sa iya nga ikasarang, sa iya nga ability. Makita naton, si Apostle Paul hindi ni ordinaryo, nagtawag naton person, kundi isa ni ka persona nga mayara sa capacity or ability sa iya nga pagkabuhi. Makita naton, hindi lang naging declare ni Apostle Paul ang iyang ability. Sa verse number 5, hambal niya, circumcised the 8th day of the stock of Israel. So, amuning ilang nga ginatawag, ginasunod sa ilang tradisyon, 8th day. And then hambal niya, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Hambal niya, kung pagkakugi lang kinanglanon concerning sale, kung pagkadiputado lang, hambal niya concerning sale, kung pagkakugi lang sa ginahimo, hambal niya, intersecute ko ang simbahan, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law. Ginimo ko ang pagkamatarong nga ginmando sa kasubuan, ngayara sa kasubuan, a Pharisee. So si Pablo, makita natin, in-declare niya man hindi lang niya ability, but also his achievements. So kita nga mga tao, even Kristo ka noon, hindi ka kisaga ni ka-declare sa imo nga abilidad, kay man, mas may labaw sa imo ikasarang. Pero si Pablo, may tao na nagahambal sa akong abilidaran sa may ikasarang sa saulod, may confidence sa edukado sa maya, ay more. Sino makahambal sila sa aton? Hindi ba lang mas sinisiyante ka, kasi mas maalam ka, hindi ka gawa confident, kay kabalo ka, mas may alam sa imo yan. Pero si Pablo, ay more. He declared his ability. And kung sa achievement lang, ginamali ang Pharisee ako. Ako lang Hebrew of Hebrews 2, niya, Israelin mo. Ano kita na ito, namala concerning sale, kung pagkamatutom lang, sa relihiyon, mas matutom ako. Kaya nga man ako, git pa kamalaot ko, kung git pa sipalahan ko ang simbahan. Hiningabot ko. You see that? O sa pagtuo lang, grabe sa mag-defend sa iyang pati. Oh, what's more, kung ikaw, Kristo ka nun. You see that? Hindi nga religyoso nga tao, na declare niyang iyang achievement sa edukasyon, sa relihiyon, hambal niya, mas labaw ako sa pagkamatutom. And then, sa verse number 7, pakato sa verse number 15, makita natin, Paul not only declared his ability, achievements, but also he declared his aim. Ang iyang goal. Ang iyang goal sa iyang pagkabuhi.
Agpakita naton, his aim or his goal is to have Christ in his life. Amen. Ang iya nga goal sa iya nga pagkabuhi, nga may Kristo siya, excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Naman na, that I may win Christ, verse number 9, and be found in Him. Amo niyang goal ni Apostle Paul, nga si Kristo makita gid sa iya nga pagkabuhi. Tapos magambal ang Kristohanon, pero ang pagpakita sa Kristo Hesus sa aton nga pagkabuhi, tira ang kabudlayan. Right. Tira struggle sa mga madamo nga Kristohanon. You see that? His aim is to have Christ in his life. We must have Christ or nothing. Ang pamangkot ko sa umaga, what did Paul do to have Christ? So may tatlo ko sa biblical truths, tatlo ka biblical truths to know why Paul have Christ in his life. Nga si Kristo, makita sa kabuhi ni Apostol Pablo. Nga si Kristo, nga masat that I may found in Him. Nga masatwan ako sa iya. Ako magbalik ang Ginoo, makita nga nagapangalagat ako. Makita nga matutong ako. I may found in Him, nga makita nga aragit ako sa Ginoong Jesucristo. Ini nga ang balanon na niya sa mga tao nga nakangkon sa kaluwasan. You cannot be in Christ kung hindi ka luwas. Kung wala ka nabaton si Kristo ngay mo personal kabugtong nga manunungwas, you cannot be found sa Ginoo na to. You know, ini siya Apostol Pablo, mera confident na paghambal sini. Nga siya Apostol Paul, ano gitang pinakarason? Nga makita naton sa iya kabuhi, nga makambal ta nga may Kristo isa. So una makita din naton isang kalaturan, what Paul refused for Christ. Muna number 1. Ano ang in-refuse ni Apostol Pablo para kay Kristo? What Paul refused. Ano yung give up? Amo na ako nabot sa lingon. Amalo ka, kung ikaw, luwas, may give up pa rin sa imo kabuhi para si Kristo ang makita. Kaya kung hindi mo na pag-give up, imo kang galingon, yapon ang mangibabaw. Sa ministry, tama ka, budlay. You need to be organized. Isa ta maranta, isa nakapoy ta, pero gatingwa ta nga mahimo, ta kay di balaan ta, nga ginabuhat na to niya, buhaton sa Ginoo mo. Amen? You see that? Hinanatin ang lang mag-chinte, magpasangkat, sino pa una, ay kabalo ka, nga imo ginabuhat para sa Ginoo. And even your pride, you need to refuse that. What Paul refused for Christ? Una, get sa verse number 4. Makita na though I might also have confidence in the flesh, and other man thinketh, nagapanguna-una, din tao, nga magsalig sa ilan na kung galing mo, naman mas labaw ko. Sino si Apostle Paul? Si Apostle Paul, edukado nga tao. At the feet of Gamaliel. Sa ato nga tayong doctorate sa mga doctorate. You see that? Sa ulato ang almost or more than 600 ka mga kasubukan. Sa Timotheus. Ba't makita natin si Apostle Paul sa verse number 7, but what things, or sa verse number 8, he doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. He refused his number 1, education. What Paul refused for Christ? He refused his education. Hindi ka magambal na maalam ko. Sa ministry, wala ni pa alam-alam. You see that? Kung ang kaalam natin, limitado lang sa kaalam sa kalibutan. It's good to have a secular background or credentials. Pero hindi na basihan sa Ginoo para gamiton ka sa Ginoo. Si Pablo na nagambal gani. Damo ko sa ikasarang. May mga abilidad ko nga wala sa iban. Mas labaw ako sa iban. Pero ginkapig ko na nga kadulaan. For the excellency of the knowledge of Christ. Para mapalaan ko gid ang tinutuyo, ang kabubuton, ang naihibalo sa nga akong Ginoong Jesucristo.
he refused his education. And sometimes, this secular mindset, or ang kaalam mo ba lang secular, isa mo na nagapugong si mo na makita si Kristo sa imong mga kapugi. Kahit ipudlayan ng damo nga mga tao sa Kristoan, nga ipailo mo nimo. You see that? Ang baka guro mas alam ko na sa akong classmate, sino na saya para gaan ang bitibon para isdagol kanya na talag sa imo. You see that? Sakop pa kuya, dabo pa kuya, obrahon niya para magtaas sa grade. Ma-refuse mo na. You see that? Kundi mo na ma-refuse, katulaan ganyan. Right. Hindi niya si Kristo ang mangibabaw. He refused his education. Hindi po silingon nga maalam kita, effective na sa Ginoo natin. And sometimes sa ato na pagkabuhi, makita na to sa aton mga mata, ang mga ordinaryo lang gani, mga daw hindi, pag gani kamaan, gani nga amo pa na yung mga ginagamit sa Ginoo. Kaya refuse nila kung anong kaalam sila, kaya ngantong nila mabalaan kung anong tinutuyo sa Ginoo nga aral sa eskwelahan. Ang mabalaan kung anong tinutuyo sa Ginoo nga aral sa obrahan. Nabalaan ko ng tinutuyo sa Ginoo kung aral sila sa ilang panimalay. Amo ni ang gin-refuse niya Apostol Pablo ay ang education. Yung give up yan na iyan. Wala kong nag-aampang, hindi ka na mag-eskwela. Pero kung papilion ka, ihibalo sa parte sa Ginoo, at ihibalo parte sa imong nga gin-eskwelahan, mas palabahon mo ang mga spiritual nga bagay, kaina ang mga spiritual nga bagay, magpabilin sa walay sa natugtubang. Yan ang mga spiritual nga bagay na kapabilin sa tagipusuon sa tao. You see that? Hindi masay ba bata kung tutuan mo sa 1 plus 1 plus equals 2. Wala may masay yan. Hindi sa masay kung tutuan mo sa magbasa. And sometimes matik ang mga Kristohan. And sometimes mas kinabalyo na ang education. Ang ginapakita na sa mga tao sometimes ang ato na ihibalo nga secular. That's why kung hindi ito kabulig sa ila, mampal sila sa ato nga kapakita ka lang Kristohan ka pero hindi ka Kristohan why lumulig sa ato. That's right. Ay nga manaw, kinbalyo na ton, ay api nila, kwarta ang gusto na ton sa ila. Or may gusto tang mga bagay, nga ihatag nila sa aton. You see that? Api nila amo na itong lagas. Pero kabalo ka mo, kung ginabalyo mo ang ginatawag spirituanon nga bagay, i-refuse mo ang education, at i-implant mo siya nagipusuon ang mga spiritual nga bagay para makaangkol sa kaluwasan. Amen. You see that? Yung ba, ang ginili ni Apostol, wala na niya bili sa iyang educational background. And then sa verse number 5, verse number 6, so ang inbasa ko naman kayo na, he refused his religion. Ang iyang pagka-religyoso, ang Christian life, hindi na kapugi sa isa ka-religyoso nga tao. Sa religion, nga bigat tinguha ka mo para makaangkon ka sa kaluwasan. Kahibo ka nagasimba ka para mapalangit ka. Nagasimbahan para mapalangit ka. Sa Christian life, sunda lang ang pulong sa Ginoo. Amo na gusto ng Diyos sa ato. Amen. Sa Christian life, wala ka sang buhaton para maluwas ka. Ang imo lang buhaton, tukan mo si Kristo nga nakatay, kinlukong, kag namanhaw. Para sa imo ang kaluwasan. Ang reliyon sometimes sa mga tao nga sira na ko sa pulong sa Diyos, amunin nila sa vlog na maluwas sila. Kaya nila ang reliyon na naghahatag sa kaluwasan. Wala sa reliyon na nakatay sa krus ng Calvary. Right. Kaya reliyon, sa una pa kami. Asan ko sa una ka? Why ganin namin doon sa Bible lang alam sa reliyon mo? That's right. You see that? Wala sa reliyon na naghaluwas. Ang tanan may ginatawag kahigayunan. Malaot ka man sa panulong sa tao, himol ka man, manggaranon ka man, ordinaryo ka man, kung magtuo ka kay Kristo, makaangkon ka sa kaluwasan. Ang ginigiriyon, wala yung nagsablag kay Apostol Pablo na makilala ang Ginoong Kristo. Actually, damo na sa galingan na balaan sa Bible. Labaw pa sa mga 12 apostol sa ulo yung 600 ka sukuan. Pero ginbaliwala niya to. You see that? Ginbaliwala niya to ang iyang reliyon para maangkon na ang Ginoo. But I may win Christ. Ang bali sa verse number 8. Para madaog po si
Kristo. Masakwan ako sa iyan. Sa verse number 5 o verse number 6, sinasungkit niya kung ano sa kareligyoso sa una, kung ano sa kadiputado. When nag-absent ka sa simbahan, Pariseo niya nagatindog ni perme sa ay nagapangamuyo, itaon kini sa tanan nga tao, hindi niya magtulog sa mga malaot nga butang ka palayo ni saya sa kasalanan. Pero sa nakilala na si Kristo, wala na gin ang gamit niya nga reliyon. Henry Pius na give up na gitiya reliyon para gamiton sa Ginoo na to. Amen. And even our past life, our old life, we need to give up sa nga mga butang. You see that? And sometimes ito talaga ang bakit at we are Baptist, pero is aga ka religious na ta. Show up na is asa kung may church ta. You see that? Masakit man ang iyambal, pero is amo ng kalabanan nga ginahimo sa mga kasimbahanan. Wala taga-concern sa ibang. Right. Reliyon na yan. Ay importante sa ito makasimba ka. You see that? Sa Apostle Paul, ginrefuse niya yung religion. Sa verse number 7, but what things were gained to me? Kung ano man yung mga putang nga ganar sa akon, I counted loss for Christ. Not only that, he refused his religion, he refused his completion. Ang mga completion, yung mga putang, mga accomplishment sa iya kapugi. Sa soul winning, wala diya pa unor-unor. Right. Hindi mo niya magamit, imo yung with high honor Right. para magluwas sa kabuhi sa tao. Amen. You see that? Isa agad sa vlog pa ni kinisapon mo, na Christian life mo. Although na, may mga tulukon sa kasuanong dasaka, nagadala ka certificate, pero ina pala nag-certificate. Halin sa ulang nag-eskwela ka, nag-ano ka ng grade 7 ka, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12, first year, second year, third year, fourth year, ang dala mo, papel. Huwag ka dala ka lang. Right. Madala ka na sa Ginoo. I'm not saying nga malain na, pero hindi na ang pinaka-importante. Right. Sa Apostle Paul, lagi ng balaging ginbubla o hindi. Na may mga maalam ka, pero kisa, kung hindi si Kristo, kung kaalam at ang gamiton, kisa daw budlay at budukan, kaya alam na tamo. You see that? Isa ganing wala ko ganing kita brak ng mga ibang mga tao. Yung sa kung ganun ka buhay, gano'n ginahimo. Yes, wala pa na ganin, wala pa tamay na-achieve, doon budlay na sa budukan. Ano ko kita yan, kung may mga achievement na. Pero sa Apostle Paul, you see that? Sa Apostle Paul, na-achieve niya tanan ang highest education na hinahandong sa mga Pharisee, ara sa iya, members ng Sanhedrin, sa pinakamataas. You see that? Pero nakita na doon, he refused his confession. Mas sinuway ka lang tinapusan, ate. I'm not saying hindi mo tapusan yung eskwela. I'm not saying kung mag-aman na eskwela ka pa. Kung ginambal, mas sinuwala ka lang tinapusan, kung imaw ka, kasunod ka, pag-aog ka sa talag, para participate ka, kapang-invite ka, mapuslanon ka sa Ginoo. Mas makita si Kristo sa iyong mga kabuki. Kasi nagabiyahin ka lang tricycle, hindi sila si pastor, ibayo singitan ka nila nga, di ba? Edukado nga mga tao, binabalag magnanakaw. Ura! Mas mayo na lang ang balon ka nila nga alagad ka sa Ginoo. Amen. You see that? He refused his confession. Ka Jeremiah chapter 9, tanawan nyo. Jeremiah chapter 9, verse number 23. What Paul refused for Christ? Ano iya din give up para kay Kristo? He refused his education. He refused his religion. He refused his completion. Mga accomplishment siya nga pagkabuhi. Jeremiah 9:23, ang sa Bible, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Hindi ang tao maghimaya, mangin proud, mga matilas sa ason. Mabaka na maghimaya, ganun yung grabe, hindi yan nga pagtulog siya nga ikala. Neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. But let him that glorieth glory in this, that he understand and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness
judgment, and righteousness in the earth. For in these days I delight, saith the Lord. Kung may kalipay ka, kung may ara kasi ginatawag godly pride, dapat ang kalipay mo, ang ginagawa mo, ginatibong mo, hindi imo nga kaalam, kundi kung ang imo ginatibong, nga nakilala mo ang Ginoo sa kabuhi mo. Amen. Amo na dapat imo nga, ginatawag, bukang bibig, nga kilala mo ang Ginoo. Makita naton, what did Paul do to have Christ? Ano ni ang mga kamaturan na dapat natin mabalaan kung nga si Pablo may Kristo siya kabuhi? Amen. Number one, what Paul refuse for Christ? Ano yung dapat makamaturan pa lang? Ano na imong gin-refuse? Ano na imong gin-give up si mo kabuhi? Na para makilala nga mabalaan sa classmate mo nga ang Kristo nga rasi mo nakatag sa kaluwas. Nabalaan sa upod mo sa lubrahan. Nakilala na ton. Mga upod na ton sa panimalay. Ano naging refuse ta? Ano naging give up ta? Dapat na i-give up ta para si Kristo ang makita. Ikadua, what Paul required in Christ. Ano iya gusto kay Kristo? Sometimes sa atong Christian life, isa to ang atong gusto yan, napakamayuhol na sa Ginoo. Provide-an, tado adlaw, hindi ka masakit, ito muna ato niya nga, ito muna pala atong gusto. You see that? Pero ano, gid pala, ang kay Apostol Pablo gusto nga ara kay Kristo. Sa verse number 9, sa atong ginbasa magulang. So, before ito mag-go na, tanaw pa ni Matthew chapter 13. Para ma-explain ko rin mayat number 1. Matthew chapter 13 na 9. Ngayon namin yung verse. What Paul refused for Christ. Matthew chapter 13, verse number 44, may Bible siya. Aman niya, again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field. Ang mga kinarian sa langit kaangay sang manggad na natago sa lupa. The which, when a man hath found, he hideth. Diyan ka mga Matthew chapter 13. Amen. Are you there? Amen? Amen. Naman niya, the which, when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth the field. Ang spiritual nun nga bagay, ang kinarihan sa langit, dumangay ni Jesus Christ. Dumangay ni sang manggat nga natago sa buta. Asa na palaan sa tao, gusto niya na baklon ang buta. Yung baligya niya ang tanan para nga sa iya. Para baklon nila nga buta ay arada ang treasure. Kaangay sa illustration nga kita kaya tayo give up ang tanan para sa mga spirituhanon nga bagay. Ang comfort zone sa kabuhi mo, kaya mo na i-give up. Ang tion mo, kaya mo na i-give up. Ang kakapoy mo, kaya mo na baliwalaon para lang sa mga spirituhanon nga bagay, para makita sa kabuhi mo sa Ginoong Jesucristo. Kaya tanayan, ano naging give up ka? Second, what Paul required from God. Sa verse number 9, Philippians chapter 3. Verse number 9, amal niya, sa Philippians chapter 3. And be found in Him, not having my own, ano ba sa Bible? Righteousness. 3:9. Which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness, which is of God by faith. Ano ginapangayo, Apostol Pablo sa Ginoo? As I've said kanina, ano ginapangayo sa Ginoo, ang nagkristoano, na para maprovide na ito niya kabusi? Amo lang na bala, ang kinanglano na ton, ang gusto niya Apostol Pablo para makita si Kristo siya kabuhi, para mabalaan nga sa Kristo, he wanted Christ righteousness. Ang pagkamatarong nga ara kay Kristo, gusto niya mangisa iya. Ang kabuhi, bala nga matarong, nga hindi ka bala pagambalan nga amo kasi ni. You see that?
There's nothing wrong sa ginatawag secular. Pero kung mag-focus na ang tao nagatulok na niya sa aton mo. That's right. Gamayo na sa akin may benepisyo sa sakon mo. May mga muna nga tao. Kaya at stake na imo ang Kristohanon nga bag, kabuhi, bisan pa ang simbahan. Ang masabak piso sa pero kapangarta na siya. Kasi ka, Yes. Amen. amo na bala? Ang makita nila dapat? Hindi, dapat ang makita nila ang pagkamatarong ni Kristo. Hindi ang aton bala, not having my own righteousness. Hindi ba lang baka Christian ko yan, naga-simba ko. You see that? Which is of, talong nagasunod ko yan sa Bible. Pero gusto niya po sa Pablo, ang path that which is through the faith of Christ. Mga the faith of Christ. Mga baka nito faith, kaya nagkabaka mga teaching sa atong na Ginoo, mga belief na kung nanungkot sa Ginoo, the righteousness, which is of God by ang pagkamatarong sa Ginoo, hindi na niya kaya pangamuglayan. Right. You see that? Maangkol talang may paring tagi sa pagkatag tuho sa Ginoo. Ama sa Bible, there's none righteous, no not one. Maskin Kristohanon ka, pwede ka akusakan sa imo loved ones. Para simbahan sila muna ilang mga batasan. You see that? Oo din ah. That's right. Amen. Pero kita, nga mga Kristohanon, although we are not perfect, we are righteous in the sight of God because of our faith. Amen. Amo na pinaka-importante. Kagamo ni dapat akong handumon. Hindi ka makita nila dapat lang pagsimba. Dapat makita nila nga nagbago gid aton kabuhi lain aton nga panguna-una. Hindi secular aton panguna-una. Kundi Right. spiritual nga pang una-una. Kaya handom mo pala para sa tao, wala matala mo gid sa Ginoo. You see that? There's nothing wrong na may source kasi ginatawag income, di ba urat mo? Pero lain gid yabe. Kung imo ya handom sa isig ka pariyo mo, upod mo sa eskwelahan, upod mo sa obrahan, upod mo sa balay, in spiritual nga bagay. Ining righteousness nga makita nila, hindi makita sa religion. That's right. Sa Matthew chapter 5, verse number 20. Anong requirements ang Ginoo sa righteousness? Matthew chapter 5, verse number 20. Ako masahon. Verse number 20. Ang bala, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees. Ano ba siya, Apostol Paula? Pariseo, di ba? Ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Apa sa Ginoo Kristo, kung hindi maglabaw ang imo pagkamatarong, ang bala, sa scribes, sa Pharisees, hindi ka makasulod sa kinarian sa Ginoo. Maskin ano ka practice na sa ginatawag religious practice, kung ang pagkamatarong naton, iyalang pagkamatarong sa aton na simbahan, ang abasang Bible, di hindi ni ang matutuod nga righteousness. Kaya requirements para ang tao makasulod sa ginarian sa Diyos, ang righteousness nga anak ay Kristo. Amo na, hindi ang relihiyon. You see that? Hag mo na ang ginakandong niya Apostol Paul. Amo na iyaya ginapangayo. Lord, kung may desire man siya, ang gusto niya makita siya kabuhi, nga matarong sa kaganina, pagkamatarong nga ara sa akong Ginoo, nga ara sa Diyos paagi sa iyang pag-uho. See that? And then makita naton, he wanted not only Christ's righteousness, but also sa verse number 10 and 11, Philippians chapter 3, ang kanya, that I may know him. Na makilala ko, siya, and the power of his resurrection. And the fellowship of his suffering, and be made conformable unto his death. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Wala kong pwede lang. Gusto ko man mapanhaw sa mga minatay. Ang ginapangayo niya, Apostle Paul, ang required niya sa Ginoo, what for required in Christ, not only he wanted Christ's righteousness, he wanted Christ's resurrection. Ando man sa nga, tani maagyan ko man ang naagyan sa atong nga Ginoo.
Pero sa atong gusto ko tawag Christian, pero sa gamay lang sa piring, reklamo ka. Right. Ay, Christian ba lang wala sa piring? Ang gusto ko nila po sa Paul, mapatay kasi siya nga pagtuo, at ma-experience ka, ma-attain niya ginatawag, ma-agyan niya, malambot niya ginatawag pagka panaw. Amo na yung andong sa nato nga Ginoo. You see that? Kita ang mga Kristohanon, are we willing to sacrifice for Christ? You see that? Nga ka magbangon, ka na pala sa imong ano? Sa minatay pala, napatay mo sa tanan mo. Right. Makampal ka pala, napatay ko ya sa pag-suffer para sa akong nga Ginoo. Kung di mo mag-suffer, napatay ko ya kaya nagkabuhi ko para sa akong nga Ginoo. You see that? Siyempre, mas mga backslide ng tao. Kung save siya. Tapos mabanhaw man siya. Pero ito wala lang itong delay ka lang niya nga, ano eh. Hindi lang ma-pressure niya nga kabuhi. Ito napatay man siya kay kasi nag-backslide siya, nag-rebuild sa disiplina sa Ginoo. Lain be, kung mapatay ka, na nagpangalagat sa Ginoo na ton. Amen. Kasi nagpangalagat ka, mate. O hindi ka nagpangalagat, pala pangamuyo ka man, pala kumit ka man didiresa, no? Sa altar call na to, mapatay ka man Japon. Amen. You see that? Pero hindi pala mas manami, pala nga napatay ka nga nami imo devotion sa Ginoo. You see that? Hinabala kung yam-yang ni Mulon, ito ba lang hindi lang may pagwala na napatay nga, no? Namin ba nga tiresin ka niya, kinaka-establish na si Man. Amen. Baka po tayo yung nagsakwa sa patay lang, kasi mas ako patay lang. Yan ang patay pala, iambal di ko, di iambal mo kabuhi. Hari sa kabuhi niya sa. Hari siya, simba sa prasimba. Dira lang sa permeyo. Ang mag-invitation, kay istorya siya yan, ito pangihi. Dahil amo na ba lang ano? Ang mag-winning, hindi katulog siya. Hindi pala lain gitya. Nga ina ba lang nagpangalaga ta sa Ginoo. Agantong ta sa aton nga Ginoo. Mga banhaw kita. Sa adlaw pala sa ginatawag. Rapture, manapatay kita. May reward ka pala. You see that? Amen. Hindi nga pungko ka na ganun mo simbahan. Paglapot sa rapture, sa ginaawardan na ang mga matutong matungko man dyan po nito sa kanarigan mo. Mga palakpak. Ako na tanin mo. Wala akong... You see that? He wanted Christ's resurrection. Amo ni dapat aton nga ang dumon. You see that? Ang mabanhaw sa aton nga Ginoo. Kung wala ka mo nagahantong, yung tayo dira lang mo sa lupa, so step na. Hindi niya doktrina sa Bible. Ang andong tayo, kung mapatay di man ta, sa aton nga Christian faith, ang banhaw, ito pala nami, man aton nga pagka, banhaw, kay nangalagad kita sa Ginoo. Amen. And then makita sa verse number 12. Naman niya, not as though I already attained, neither were already perfect. Manuwal ko pa man nanambot, but I follow after, pero I may ginasunod ko, that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ. Para may malambot ko, gusto ko ni malambot. Ang ako nga lalambuton, nga na kay Kristo. Gaya ni Kristo. Makita na to, he wanted not only Christ's resurrection, but Christ's reflection. Nga makita pala sa pagkabuhay niya, kasi ako sa life wala sa nagpapanjing-panjing, kasi ako sa life wala sa nagpaisi-isi, kasi ako sa life nagapangalagad sa nga may goal sa saya nga kabuhi bilang isa ka Kristohanon. Kung ikaw Kristohanon, useless imo kabuhi kung wala ka sa goal. Kung wala ka pala may nalambot. You see that? Maski magpangamuyo na lang wala, hindi ka kamaan, napatay din, hindi ka kamaan. Pagkapasi mo, pray, ba't ako? Nagpanipi ka na? Ba't ako? Ang babla sa winning, tayo kumod-kumod ka, why ka din may nalambot? Right. Why din na-reflect ang Ginoo sa aton nga pag? Amo na iya ang gusto sang niya po sa Pablo ay Kristo. Nga mag-reflect, mag-magnify, kayo? Kung mag-magnify. Si Kristo sa iya pag kabuhi. Nga makambal sa bala, Christ shall be magnified in my life. Amen. Ngayon makita niya pala, isa kay estudyante sa unang nga maalam,
Para makita sa picture kay na save ka, isa ka estudyante nga Kristohanon, may pagtuo sa Ginoo. Hag wala ginakakuya si Kristo. Amen. Amo na ang gusto sa ngapon nga Ginoo. And sometimes guilty ta kay nga aton kay may request na provision. Amo na yang aton nga kalabanan nga request. You see that? Kung estudyante ka magtaas imong grades. Makapasar ka sa exam. Pero kaya Apostol Paul nga handom niya nga malambot ni nga maging kaangay ni Ginoong Kristo, nga magpangalagad kaangay sa aton nga Ginoong Kristo. Kaya pa sa Bible, din man sa Book of Philippians chapter 2, nga ang Ginoo na naging faithful, bisan pa sa iya kamatayon dito sa cross. You see that? Amo na ka-importante. Amen? Amen. May refleksyon pa sa tao, pangatay, kung may refleksyon kaya sa tao, may ihambal kina sila sa aton. May akusasyon mo sa tao na, yan mo sa Ginoo mo. Ang Ginoo ko sa ransa nga, malaim, iya ka, yawa. Pero ang pamangkot, sin o refleksyon na aton ginapakita. Ay sin o refleksyon. Ang unang gusto niya po sa Pablo, Philippians chapter 1, verse number 2, at 20. Ano na yun, no? According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall not be ashamed. Kaya hindi ko yan makuya. But that with all boldness, yung may kaiso ko, as always, so now also Christ shall be magnified in my body. Kasi Kristo yung mapadako sa akon nga lawas. Whether it by life or by death. Sa akon magpagkabuhi or sa akon man kamatayon. Agi man sa akon pagkabuhi o pagi sa akon nga kamatayon. Kaya sa Kristohanon nga napatay siya. Kinasasinate. Naging kilala sa Ginoo nga may pagtuo sa Ginoong Kristo. Nagapanindugan sa iya nga pagtuo. Even is not perfect, makita natin nga may impact sa siya Christian life. Pero paano kita? Ano makita sa ito? May hambal ba sa ito? Hambal lang ay Kristo ta. Bako na hambal ko ta pinakadaw. Kung nagtutom na nasa naglaway ko na yung kabuhi. Hindi ko na ito niya, no? Katatlo, last. Ano number 1? What Paul refused for Christ? What Paul required in Christ? Ano yung nga gina-require? Ano yung gusto sa Ginoo? Blessing na pala. And then thirdly, what Paul received from Christ? Ano ang nabaton niya po sa Pablo sa Ginoo na ito? Kapalo ka mong may ginahatag sa inyo ang Diyos sa naglaw nga ng punto sa kaluwasan. Amen. Kapalo ka mong ano, sa verse number 13, tanungan niyo pala. Sa verse number 13. Ama niya, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting, amen, Amen. those things which are behind, and reaching, nagkalipat kag may plano na rin. May dinalambot ng for those things which are before. Makita naton ano ang nabaton ni Apostol Paul gikan ni Kristo una get heavenly mindset. Sa una, ang mga daan niya, ang mga achievements niya, ikalimtan niya na to. Ang nagligad ka tuwig, lintan mo na to. Kung tutong ka nagligad ka tuwig, ano ka subong? Kung nagadala ka classmate, subong sa una nga tuwig, ano ka subong? Dadala ka pa? Hindi na to, yaway na to. Subong na ang importante, ang mindset. Kabalo ka, kung kanungtumon mo inumang kasalanan sa hindi ka luwas, hindi ka na gamiton sa Diyos. Kaya kusara na sa imo sa yawa, amo ni kabuhi mo. Pero kalimtan na ni Apostol Pablo. Morterer man sa mo, siya ka nag-morter kay, siya ka nang pasimuno sa morter kay Stephen. Kung ginapanumdom nito, magamit siya sa Ginoo. Kung ginapanumdom mo, ang mga ginahimo mo sa ito, magamit siya sa Ginoo. Ma'am, baka duro kang pantay na ko niyo, okay na ko. May mga dala naman ko. Pero pamangko sa para sa inyo na, yung dala. Kung nagigat pa ako gusto mong sinawin mo dala, why not? Sila mo dyan po. You see that? Ano ang imbaton niyo po sa Pablo kay Kristo? Heavenly mindset. Importante ang panguna-una. Ay ang panguna-una amo ni Perry ang tublag.
Sa kabuhay sa tao, automatic, ang pangunang-una, amunit na permi ang kublag. Kung wala unod pulsa mo, ang pangunang-una mo, apektado. Tama? Hindi ko mapating, hindi ka apektuhan naman ang gagit. You see that? Kung may problema ka, may sakit, kilala mo, ang pangunang-una, mo ganyan maapektuhan, una. You see that? Amo ganyan ka-receive mo ng sitwasyon. Pero si Apostle Paul, naging mintan niya na ito, ang nagligat, amang hinatlukon. Nga ikaw, dapat ginakalimtan mo na na. Naka-persecute ka Pablo, wala, hindi na naiya nga pangunahuna sa mo. See that? Heavenly mindset. Romans chapter 12, verse number 1 and 2. Ano ba sa Bible? Romans chapter 12. Kabalo ka mo na eh. Saulonin ka sa laman sa ito na. Amala, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So verse number 2, focus. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. Heavenly mindset, mga utod sa Ginoo, importante na katama sa atong Kristiyano nga pang bala mo, sang naluwas ta, hinggaan ta sa Ginoo, sang langit nun nga kaisipan. Kaya ang tao nga hindi luwas siya, ang iya pangunahunay, pero may iya lang iya kabuhi. Wala na dyan ang iban eh. Ang iya lang pagbalingon, ang handom, iya lang ang gusto, malambot, amula na iya pangunahuna sa tao. Pero sang naluwas ta, hanggang sa Philippians chapter 2, verse number 3, kanawa nyo na, and 5 to 5. Philippians chapter 2, 3 to 5, malya, let nothing be done through strife or vain glory. Philippians chapter 2, kung nagabasa. But in lowliness of mind. Pati yun ka? Pagkaupo sa pang, una-una, let each esteem other better than themselves. Kung ituduan ka, patudlo ka man. Hindi ka ba natuduan niya, kuya, katalungan mo? Lowliness of mind. Kristumanon. You see that? Kung bago ka lang, biblay ka man mo. Hindi subo ko yan. Normal na sa Congress paano yung pagkabuhi. Experienceaan ka na. Ano yung isa ka katandong ka itong pride o hindi, ta? Gusto kay lain na itong mindset mo. Pero sa Kristungano, napag-heavenly itong mindset. Verse number 4. Look not every man on his own things. Hindi ka lang magpanguna-una sa inyong magtulog, sino kinanglanon. But every man also on the things of others. You see that? Pero kung naman ang ibang, may pasal na nakagun sa kaluwasan. Wala man na yung souvenir na magkatposing ka. Ikaw man na gamiton sa Ginoo, na ikaw kabalo. You see that? Ito kabalo mo. Sa verse number 5, let this mind be in you which also was in Christ. Heavenly mindset, importante. And then sa verse number 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God. Sa third 3, kung nabasa. Verse number 14. In Christ Jesus. Not only heavenly mindset, but also heavenly motivation. Ang imong motivation, bala heavenly na. Amen? Nga nag-strive ka, nag-ministry, tahaw nga pa buklay, ito ka din sugot sa pastor, hindi man muna dapat. Ay, tawag ka sa Ginoo mo. Hindi nga panawagan, baba ka nga high calling, gani. Taas na yan. Langit noon na yan. Yakuman, sa Ginoo na ton. Amen? Ang magambal sa napasurayan, kung buhay sila, Ginoo niya nagkuman. Amen? Nga, sis Kristal, buligay mga kabataan, ako na bala kuman, araw na sa Bible. Galing ang gamotivate, galing ang problema mo. Ay wala ka din nakilala kung si Obi ang gamotibar sa aton. Nga kung tao ang motivate sa aton, kung mga maestra nga pisan na kita. Ay may grade kita, amo na kababawag na siyang life. Full pen lang. Kristuano, Islam, tanin nga ako nga motivation para hindi ka makapoy sa ministry. Paraan ka man kapoy ang ministry mo.
Kung ang ministry ka, kung marasa pa tayo na sa Edward, talaan mo kung ano ka po, yung ministry ng panahon dyan. Right. Sa akin ang bala kasi makalala ko, wala gaw na mga ka may si mo eh. Wala gaw lang kami. Kundi lang ni para sa alag mo! Hindi mo nagpainip. Amen. That's right. Sila. Isa daw ma'am, off ka man. Pero I understand. Ito isang una naman tao. Yes. Sila po ko sa plaza, ang luyaw. Tapos sa klase, ito pa plaza, ano, malapit ang eskwelahan naman sa plaza. Yung buwi na mo, alas 5. Yung buwi mo sa balay alas 7. Ito pa sa plaza, may ito yung subject. Ngayon palapit si mga taga-IBC. So, winning yun kanina. Ano na, ayun man ang mga sabra dyan. Kung wala ka palo kung sino ka motivate sila mo. Pero sa naluwas kita, ang motivate sa aton ang Ginoo na. Amen. You see that? Nakapo yung ministry. So kung langit mo niya ka motivate sa aton niya. Sabi ka ba, kung kaya niya, okay pa, kaya pa? Kasi siyempre, bilang tao, matagal naman kapoy na sa na paano mo ba dyan, pastor na ikaw sa lawas. Hindi, tanawin mo yung manakat eh. Kung tatlo. Amen. Baga, tiko-tiko na, may nagsabi niya. You see that? Layo din maitin sa ano. Layo ka ng tapit man ang motivasyon. Ano, pawan mo lang sila kung patinda. Pero kabalo ka mo, ang motivate kaya sa aton, pamatay ka mo ang Ginoo. Kung maglapad na ito na simbahan eh, kapag man-establish na kamo rin malipay. Hindi ka mo Amen. nagpakabuklay din. You see that? Hindi ka magambangay, lalo na ni pastor, ikaw ginayang malipay. May istorya ka sa bata mo. Amen. 1 Corinthians chapter 9, verse number 24. Ang basa Bible, di ba, verse 1, ano? Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. So alikurin isang Christian life. Nga daw Christian race ang ato daw race. Ang ato na Christian life. Pinapadayon ka. Hindi ka makalambot sa mo finish line. Maguntat ka na. But everyone that striveth for mastery is temperate in all things. Ang mga temperate in all things, may disiplina ka. Kung may simbabwas, huwag ka nagapulaw. Amen. Ay, huwag ka napakapuyanin mo lawas sa mga kalibutan ng bagay. Kaya nagbuwag na. Amen. You see that? I'm not saying hindi ka magamit social media. Pero kung pumat sa social media, napektuhan yung ministry sa lahat na. Kung nahunta niya na yun, plus start. You see that? Napaglayan ko mag-over outline yun. Tawag ko alas 3, alas 2. Hindi mo ka makakatko na lang kung saan ang itanan ako dito sa nakor na pwede ko opyatan. Hindi na kong ideya. Right. Kung bracket sa outline, kung bracket na lesson. Sino ka motivate sa akong? Ang kahit sino pa rin, hindi. Ang Ginoo. Ang presyo lang. Amen. You see that? Hindi naka-ano, pero we praise the Lord. Yung provision. Pero ang motivation nato yung mga Kristohanan na simpa, hindi yung Ginoo. Amen. Ang Ginoo kasi mo tagipusuon mo. Amo na every Sunday, why ka nakapoy na balik-balik din. Every Saturday, why ka nakapoy, magsuwin. Amen. Every Saturday, why ka nagpasalamat ka nakulan. Amen. Nilain ko na ganito pa. Sa verse number last na lang. Ano na ba ito na ito sa Ginoo? Heavenly mindset, heavenly motivation. Ano pagkat? Kanawa niya. Philippians chapter 3. Ang sa Bible, let us therefore as many as be perfect. Ang word na perfect is mature. Right. Hamto. Hambal niyo, be thus minded, if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. And then, not only that, ano ba, tulad kung sa ginawa yung heavenly maturity. Hamtong ka sa langit noon nga mga bagay. Nga inabala ko na pudlayan, taway na tagarin na mo. Amen. You see that?
O may kapigatukong ngayon na nagkapanungtong nga na may matabong sa akon. You see that? Amo na dapat mature ta. Ang atong maturity, hindi lang yung pagkamtong, nga butanon. Kundi sangkat, wala kong pauna-una, nga ako sini, nga may ako sini nga tawo. You see that? Ang pastor ka rin mo, dahil mag-chintis na nilain personality. Right. Mayara nga tayo mo daw kigan mo na pero relax na. Para tumuha lang. Mayara kita yan. You see that? Kamuman ng mga nag-handball sa ministry, mature ka, may mga bata sa lawayon. Ano naman sa lawayon sila? Right. Napais na. Kuya-kuya na sipo ko. Alang-alang mo na on pa sila. You see that? Right. Sa gawta, ang sa unang ang nanay, gawta sa mga bata. Sa bukis ang mga bata, nagugta sa mga nanay. Na nagugta sa mga nanay, ang tuon yung mga nag-edad-edad na sila. Amen. Dasi ko na yung mga api. Right. Amen. O kung may gamay mo na nagataas niya, tingog na. Hindi ka, relax ka lang dyan. Hindi nga pagpamirsa, pamirsa ka na ako. Nagyakilat ko nga. Right. Right. Kani digital ni buko. Mga Kristohano, dapat mature kita heavenly mindset. Kung may mga butang na rebuke sa aton, din rebuke ka sa pastor, diba tulong mo na? Amen. Dahil kabalo ka nga na makapaayad sa aton, wala sang gulong nga hindi masakit. Kung may pilas ka kung bunglon na, That's right. you see that? Heavenly maturity. Last verse, Colossians chapter 3, verse number 1. Amo niya, kung niya kinanglanon. Kaya kung hindi tani kamate, pag-aplikar sa itong kabuhi, hindi niya si Kristo makita. Why good ni? Ngayon ang kabuhi niya ito na ginagabuhi. Christ or nothing. Colossians chapter 3. Diyan na ka na? Amen. Ako masama. If ye be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on the things of the earth. For ye are dead, and your life, di mo kabuhi, natago na kay Kristo in God. When Christ, who is our life, amo na ito kabuhi, mga Kristohanon, shall appear, then shall he also appear with him in glory. Makita na ito may mga butang niya na nabaton tagikan sa Ginoo nga wala sa iban. That's right. May mga langit noon, pamate, nga bagay nga ara sa aton nga wala sa iban. I'm not saying nga kalimtan mo yung wantong, wala akong nagakambal sina, pero aton affection dapat ito sa mga ginahatag sa Ginoo sa aton. Are you glad nga ikaw gitawag sa Ginoo para magpandaog sa talag? Hindi tanang gitawag. Are you glad nga ikaw ari diri sa simbahan? Hindi tanang nagsimba. Amen. Right. Are you glad na mapalangit imo kalag kung mapatay ka? Hindi tanang palangit. Right. Are you glad na may future imo nga bata kay Kristohanon ka matudluan mo sa mga Kristohanon nga bagay? Are you glad? Amen. Hindi pala dapat kinakanguna-una ka na may mga bagay nga ato na ba kung may Kristo nga hindi mahatag sa iban. That's why kung magkapugi na dapat sa Ginoong Kristo na Kristohanon pamati ka mo, wala kuya nagkasubo kay Christian ko. Amen. Why ko na napatsagan sa akin siya, mas naging meaningful ka manipayon ko niya sa nabato ng Ginoong Kristo. Amen. Mas naiintindihan ko anong purpose ga exist ko siya kalibutan. Amen. Ay kung nag-exist sa hindi kalibutan kag wala Kristo yung pangunaw na bata agamay, may limitary ka, may school ka, maobra ka, pamilya ka, malang ka, patay ka, mula na imuya na rotation. Pero sa ikaw, nakabato niya Ginoo sa Kristo, ang iyagal ay gusto sa inyo nga makita sa inyo nga pagkabuhi. Amen. Nga gamiton niya ikaw para sa iban. Ang amang what is Christ present in your life? Si Kristo, ginawa ba na makita sa mga kabuhi? Kabalo ka niyo. Sampan siya kalipat, panik isa kaya hapon kung galingon, diyan mo na doon na makita. Andaan lang kita, kasi tungaw pa ni. Right. You cannot have the presence of Christ in your life if you are not saved. Kung hindi ka luwas sa bumaga, hindi diyan makita ang presensya sa Diyos mo.
Okay, kasi Kristo napatay para sa imo sala. Patisi. Si Kristo napatay para sa imo sala. Ginlubong sa napanhaw para sa napanhaw siya para sa imo kaluwasan. Sa mga hindi pa sigurado mapalangit sa ang Ginoo napanhaw para mapalangit ka. Kinanglan mo tuuhan siya ng imo personal kagugtong nga manluluwas. Doon mapalangit, mga pastor, hindi ka mapalangit, hindi makasasala ka. Ikaduha mo sala may bayad. Ang bayad mo sala bala ka balawa ka mga ikaw nga alayo. Kapag impirno ka kayo makasasala ka. Habang may tao or may Diyos nga nagpakatao na patay siya. Ginlubong, nabanhaw ang ngalan sa Jesus para makaangkol ka sa kaluwasan. Siya imo pangayuan sa bulig sa imo nga kaluwasan. Ibutang mo imo pagtuo sa iya. Hindi sa imo reliyon, hindi sa nanay mo, hindi sa tatay mo, hindi sa mama mo, hindi sa papa mo, sa Ginoong Kristo. Yes. Kung hindi ka paluwas sa mga imo nga kinanglan. If you cannot have the reflection of Christ in your life, if you don't have a surrendered life to God. Pero kita mga kasama ng pamati, kamo, dugay na ta nga save. Diba? Amen? Yes. Dugay na ta nga save. Hindi ta magpakuno-kuno nga magpulat na dugay na ta. Pero ang pamangkot na surrender, ginatunod ng kabuhay sa Ginoo. Okay lang na si mga sa ako nga. Don't normal na sa ito ng baptista. Ano kung baptista kayo, wala naman surrender. What is the difference? Ano yung influence na? Kristo nga nun, makita na si Kristo sa mga buhay, mag-magnify sa atong kabuhi, kung isurrender ta ni sa iya. Amulan na iya ang pamagi. The only aim of our life is to have Christ or nothing. Amulan na ang aim, duwa lang, wala neutral sa Christian life. Mapatay ka nga si Kristo makita sa imo, o kung mapatay ka na hindi makita si Kristo sa imo ang kabuhi, pili ka lang dira sa buwa. Amen. Amen. Kung tabo kapag wala na surrender sa imong kabuhi, may altar nga kalampan, place of refuge, nga Lord pumigay ko sila nga bagay. Nga nagpa-altar ta, para lang may altar, para may tao sa altar. Hindi. Ay may mga bagay sa kabuhi, tangabudlay, tamad, bukas. Ang ini nga mga bagay, hindi niya maukas, ya asdo nga hindi tayo pag-surrender sa Ginoo. Piton na niya. You see that? Mamuyo ka. Walang na Diyos nito niya may matamang salamat si buhay ko dito, Lord. Salamat din sa kabuhay niya ko sa pakulo. Sa kay Ginoo sa amon, mga Kristohanon, nga bisan pa Ginoo, dako ang nga ginawang credential na secular niya kabuhay Ginoo. Sa religion niya Ginoo, dako ang iyang bahin. Nakita na kung in-refuse niya, in-give up niya para si Kristo. Nakita man naman ang iyang ginawa doon, ang iyang gusto na si Kristo matalupang dan sa iyang pagkabuhi. Nakita natin mga napaton, ginawa ng mga bagay na Apostol Pablo, nga araman sa akin. Yan yung mga langit noon ng mga bagay. Uligi kami na may matutong sa buhat ko ng insalin mo sa mon. Hindi na mo ginapagmaliiton kung sino kami. Kami mo ginuginluwas. May purpose ka sa amon nga pamilya, sa amon nga future, Ginoo, yan, doon ka. Kaya gamita kami, Ginoo, sa sinong kabayaan, kagadayawan. Isang pa, Ginoo, mga tatay, kabay ka magkamit sila, Ginoo, sila panimalay, makita si Kristo. Magiging kanan, makita, Ginoo, si Kristo sa amon. We are not perfect. We are praying, Lord, please help us. And remind us every Sunday, Ginoo, na kami, Ginoo, mo na bahin, Ginoo. Na kami Ginoo mo ginapanigyahan. Ang ikabuhi, Ginoo nga ipakulag mo sa amon. Ang imong nga handog sila yung ikabuhi naman para sa yung tanan ginapangulog sa Japon sa alam ni Kristo Jesus. Amen. Kapag Ginoo mo na mag-istorya sa mga pinagsuon, may campus na Lord for God. Lord, I live my life sa akong kabuhi.